Magandang araw sa inyong lahat ha. Well, ako po ay isang bukod sa political asylum seeker, I'm also a climate change refugee. Dahil po sa init ng panahon dito sa Austria, at nababasa nyo naman po talaga, record init ang umaabot dito sa Austria. Ako po ay nag-check-in sa hotel. Hindi mo bali magbayad kasi mas murang magbayad ng hotel kaysa magbayad pag magkasakit, no? At saka siyempre, hindi lang bayad ang problema pag nagkasakit. Ang problema ng mga diabetic na hikain gaya ko, kapag nagsimula hika, dumidire-diretso po sa bronchitis. Pagtapos ng bronchitis, diretso ng pneumonia, no? Na talagang siyang nakakamatay dun sa mga diabetics. At lalo na, I'm 1 year away from being a senior. Can you believe it, no? Si Harry Roque, magkakaroon na dapat ng senior citizen card itong Oktubre, kaya lang baliwala naman, wala ako sa Pilipinas, no? Dito po ang senior citizen 65. So wala pa rin akong diskwento dito sa Austria dahil 65 ang senior citizen, pero sa Pilipinas 60, meron na ako dapat mga 30% senior citizens discount kung ako'y nasa Pilipinas, no? Pero anyway, pag-usapan po natin ngayon, napabalita naman po na yung mga petisyon na hinain ni VP Sara kasama ni Attorney Torion laban dito sa impeachment articles na nagiging basehan sa paglilitis ngayon sa Senado ay dinismiss na ng Korte Suprema. Siyempre, yung mga taga House of Horror, mga congressman, tuwan-tuwa na parang silang nanalo na, no? Well, yung mga petition pong yan ay na-dismiss on the ground of mootness. Ibig sabihin, wala pong dismissal based on the merits. Yung mga argumento na sinumite ni VP Sara, yung itong impeachment complaint na naging basihan para litisin siya ngayon ay labag pa rin dun sa 1-year ban na nagbabawal ng multiple filing of impeachment complaints within 1-year period, na yung pamamaraan ng pagsulong ng investigasyon ay mali dahil ang nangyari po dito ay nagkaroon ng mini-trial at saka yung mga impeachment complaint ay walang mga facts na naging basihan, no? At naging haka-haka lang ang mga naging basihan nila, no? Lahat po yan ay hindi na nadesisyonan ng Korte Suprema dahil ang sabi nga po ng Korte Suprema, moot and academic. No? Moot and academic kasi po ito ay dinidinig na ng Senado. Hindi po ibig sabihin na walang basihan, no? Yung mga petition, kung hindi, hinihir na yan ng Senado at dahil ang Senado ang sole impeachment court pagdating sa impeachment, hayaan na ng Korte Suprema ang Senado magpatuloy sa mga paghihiring na yan. Pero yung mga legal issues na linabas ni VP Sara, pwede naman pong ilabas yan dun mismo sa impeachment court muli, no? Kasi ang impeachment court na rin ang magdedesisyon kung talagang meron nga ba silang jurisdiction, no? So ang tawag po dyan talagang yung karapatan ng tribunal to rule on its own jurisdiction dahil talaga namang kung ang petisyon ay labag dahil ito ay hinain na labag dun sa 1-year bar rule, talagang mawawalan din ang jurisdiction ng Senado. So para sa Senado na po yan, madesisyonan. So para dun sa mga kongresista na tuwan-tuwa na talagang tuloy-tuloy na raw ang impeachment, well, una-una, wala pong decision on the merits. So hindi kayo po pwede magyabang na nanalo kayo on the merits. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, nagtutuloy na ang hearing ng Senado. Nakasaad naman sa saligang batas talaga that the Senate shall be the sole judge of all impeachment complaints at kinakailangan lahat ng issue ngayon dahil nagtutuloy na ang Senado as impeachment court dapat dalhin na dyan sa Senado. So pwede pa pong maresolba ng Senado yung mga legal na issues na inilabas ni VP Sara at ni Atty. Torion sa Supreme Court sa mga petisyon na na-dismiss na. So hindi po yan pagkatalo kay VP Sara, kundi kinakailangan ilabas lang itong mga issues muling ito sa Senado mismo. At syempre, ang katotohanan, talagang halong politika at saka batas na ang iiral pagresolba ng ganyang mga puntos, no, laban sa impeachment. Pero sa tingin ko, sa nakikita naman nating takbo ng proseso, mahihiya naman ang kahit sinong senador na bumoto para matanggal si VP Sara, makatapos ang 32 million na walang malinaw na ebidensya so far. After 13 days, na meron siyang kahit anong krimen o pagkakamaling ginawa o di naman kaya kahit anong bagay-bagay na magpapatunay na siya ay naging taksil sa tiwala na ibinigay sa kanya ng 32 million ng mga butante. Isang record na hindi pa po nauulit sa kasaysayan. Alam nyo, habang
nandyan ang kasagsagan ng impeachment, itong Okta Research ay naglabas na naman ng survey na nagpapakita na malayo pa rin ang agwat ni Leni Robredo, bagamat sabi ng Okta nabawasan ng kanyang agwat. Doon po sa naunang survey ng Pulse Asia, 20 points ahead si VP Sara. Pero dito sa Okta, kung hindi ako nagkakamali, more or less 10 points lang ang agwat ni Inday Sara. Alam niyo po ako, hindi naman nila matatanggal yan na meron tayong personal preferences kung sino talagang dapat pagkatiwalaan na pagdating sa survey. Hindi ko po pinagkakatiwalaan ng Okta kasi mga bagito yan. At actually, dun sa panahon ng COVID, dun sila nagsimula, no? Dun sila nagkaroon ng kumbaga marketing campaign para makilala sila. At talagang nagka-problema ako bilang spokesperson, hindi lang ng presidente ng mga panahon na yon, kundi bilang spokesperson din ng NTF-ELCAC. Kasi bagamat ang mga datos nila ay kinakalap lang nila sa DOH, ang mga pronouncements naman nila ay hindi ko alam kung saan nanggagaling, no? At siyempre sa panahon na mayroong national crisis gaya ng COVID, nakakagulo naman kung mayroong ibang mga sinasabi ang mga survey polls na sa akin tingin naman parang labas na yan sa kanilang trabaho, no, yung mga bagay-bagay tungkol sa COVID. Anyway, kaya po talagang hindi ako nagtitiwala diyan sa Okta Research na yan dahil anyway, sabihin na lang natin bago sila at hindi pa nila napapatunayan ang kanilang reliability as a survey firm, no? At saka syempre, alam naman natin na itong survey na ginawa nila ay this must have been commissioned, no? So unless talaga may tiwala tayo sa kanila dahil sila ay nagbayad para o binayaran para magkaroon ng ganyang survey, hindi na makapanipiniwala. Pero whether or not they are biased, ang reality is matapos ang 13 days of impeachment, number 1 pa rin si VP Sara sa survey kung sino ang mananalo bilang eleksyon. At lumalabas na panalong-panalo si VP Sara dito sa Okta Survey gaya ng sinabi ng Pulse Asia sa Visayas at Mindanao. Si Leni has an advantage in Balance Luzon pero not much of an advantage, konti lang kasi sa totoo lang yung numero ng botante sa Balance Luzon ay mas marami sa Visayas at Mindanao. Pero dahil number 1 pa rin si VP Sara, ibig sabihin hindi malayong agwat malayong agwat ni Leni Robredo sa Balance Luzon maski na papaboran siya ng mga botante sa Balance Luzon. Pero ako po, hindi ako naniniwala na ang buong Balance Luzon ay pupunta kay Leni Robredo. Kasi nga po, nung tumakbo naman si Tatay Digong, hindi naman po sweep ng kahit sino ang Balance Luzon. May mga probinsya na napanalo rin si Tatay Digong na sa tingin ko ngayon ay boboto pa rin sa Duterte. Mga probinsya gaya po ng Batangas. O akalain nyo ba, Dilawan yan? Hindi. Ang probinsya gaya ng Laguna. O ang probinsya gaya ng Nueva Ecija, lahat po yan ay nag-Duterte pa rin. Let me check po kung tama ako, ha? Iti-check ko lang kung talagang yung mga bumoto kay Duterte. Ito po, ha? Ito, ha? Check ko lang po, yung datos. Ibig sabihin, hindi po dapat tumambak si Leni kay VP Sara even in Balance Luzon. O ito yung mga probinsyong napanalunan ni Tatay Digong sa Balance Luzon na sa tingin ko mananalo rin si Inday Sara Duterte. Bataan, Bulacan, yan po, napakadaming botante. Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Ilocos Norte. Now, hindi ko po alam kung si VP Sara ay mananalo pa rin sa Ilocos Norte pero ang may hawak po sa lokal na politics dyan sa Ilocos ay hindi naman po ang mga Marcos Jr. kundi si Amy Marcos. So hindi po natin mazizero si VP Sara sa Ilocos Norte, no? Pero kung mapapansin nyo po, itong Southern Tagalog, Batangas, Cavite, Laguna, yan po talaga ang bulto ng boto sa Balance Luzon. At samahan mo pa ng Pampanga at Rizal at saka Bulacan, talagang makikita nyo na posible talaga na mas mananalo pa si VP Sara kaysa kay Leni Robredo sa Balance Luzon kasi yung pinakamaraming populasyon ng mga probinsya sa Balance Luzon ay pinalanunan din ni Tatay Digong. Sa Metro Manila, siyempre po, nanalo pa rin si Tatay Digong bagamat hindi naman tambak na inaasahan natin na mananalo rin si Inday Sara Duterte.
O nga pala ho, noong 2016, yung Pangasinan na dati-dati number 1 province sa number of votes, ngayon naunahan na sila ng Cebu, ay pumunta kay Grace po. Ngayon po, inaasahan ko naman ang Pangasinan, baka mapunta rin niya kay BP Sara kasi kaya naman nanalo si Grace po sa Pangasinan dahil si Fernando po ay taga Pangasinan. I stand corrected, hindi pala nanalo si VP Sara sa Nueva Ecija, si Tatay Digong sa Nueva Ecija, no? Ang pinalanunan muli ni Tatay Digong noong 2016 na inaasahan nating mananalo muli si Sara Duterte ay Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, and Ilocos Norte. Yung mga pinalanunan ni Grace po, aside from Pangasinan and Nueva Ecija and Quezon ay maliliit. Aurora, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon, Oriental Mindoro, Marinduque, Zambales, Ilocos Sur at La Union. Si Marojas nanalo sa Albay, Camarines Sur, Masbate, Palawan, Occidental Mindoro, Tarlac, and Batanes. Si Jojo Binay, Abra, Apayao, Benguet, Cagayan, Isabela, Kalinga, Quirino. Okay? So, yun, panalo pa rin si Duterte doon sa 8 probinsya sa Luzon, kasama rin mga pinakamadaming mga botante sa Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, and Rizal. So, ibig sabihin, maski hindi ko pa naniniwalaan ang Okta Research, nagpapakita naman na sa kanilang survey, panalo pa rin si BP Sara, miski didudumisan dito sa impeachment, at sa tingin ko, sa aktual na halalan, mas malaki pa maging agwat ni BP Sara kaysa dito sa sinasabi ng Okta Research na within striking distance na si Leni Robredo. Sa tingin ko talaga, yung pinagkakatiwalaang Compass Asia ang siya nagsasabi ng tamang datos na malayong-malayo pa si Leni Robredo. Mga 20 points pa siyang malayo. Okay, tumakatok na po yung maglilinis sa kwarto ko, kaya tatapusin ko na po muna ito. Mabilis lang ating come in. Sandali lang ating spokes hour. Come in. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang spokes sa bahay na nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. Bye for now. God bless the Philippines. Magandang araw sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, medyo naantala ang ating spokes hour ngayon kasi ngayon po buong araw ay inaatupag ko yung aking medical insurance dito sa Austria. Bakit? Kasi po grabe hika ko, grabe ang aking bronchitis dahil nga po sa init. Isang araw po 41, lakad ako ng lakad kaya ako tinamaan. Ngayon po 40 at hanggang bukas mananatiling 40. Wala pong mga aircon dito, kaya talagang kung todo hika, kung todo bronchitis, mabuti na lang po, bago umalis si ES Medaldea, yung kanyang may bahay, binigay sa akin yung kanyang antibiotics na kinakailangan ko for upper respiratory infection. Alam niyo naman, alam na natin mga sakit natin, alam natin mga gamot ko. So yung gamot ko talaga sa upper respiratory infection ay bronchitis ay binigyan ako ng marami, no, ni Pieces Medaldea. And that's what's been sustaining me, no? Mula nung binigyan niya ako ng gamot na yon, siguro ito na yung pangatlong beses na kukuha ko, no? At anyway, 3 times the antibiotics over a span of almost 2 years, hindi naman siguro pag-abuso sa antibiotics yun, no? Talagang hindi naman ako kukuha until full blow na itong aking bronchitis. Kasi alam niyo kami mga diabetic, kami prone talaga to infection. So magsisimula yan hika, magiging upper respiratory infection, bronchitis, papunta na ng pneumonia. So, iniiwasan talaga namin yung pneumonia. Anyway, totoo po, merong naghudas kay Bato. Now, bakit ba ho binabatayan ko mga pangyayari sa buhay ni Bato? Kasi po, bago pa ako umalis ng Pilipinas, nakipagpulong po sa akin si Bato at sinilihan namin yung aking engagement na kung siya ay makakasuhan sa ICC, ako'y tatayong abogado sa kanya. In fact, hindi lang siya ang kasama ng pagpupulong na yon, yung iba pang PNP chiefs of staff na tingin namin ay kakasuhan ay kasama rin. So inassure ko sila, wag kayong mag-alala dahil kung kayo naman ay makakasuhan sa ICC, pero at sa tingin ko, malabo na kayo ay makakarating na ICC dahil dapat iharap muna kayo sa hukuman ng Pilipinas, nandun naman ako para saluhin kayo. Kasi syempre, napakahirap naman na ang mga abogadong mag-a-apply sa iyo ay di mo kakilala kung sino, no? Ang abogado talaga, nakadepende talaga yan sa absolute trust ng kliyente, no?
paano ka naman magtatrust sa kliyente doon sa mga puti na hindi mo kakilala, bagamat, alam niyo dyan sa ICC, dami talaga ambulance chasers dyan. So anyway, ang problema ko ngayon, mula nung ako'y nailipat sa Austria, wala na nga ako sa dahig, no? So kaya lalo kong binabantayan ang mga development sa kaso ni Senator Bato, kasi kung siya mapapadala sa dahig, wala ako sa Hague. So kinakailangan, meron din akong abisuhan na kakilalang abogado na sasalo habang hindi ako makarating sa dahig. Dahil medyo may technicality po ako ngayon na ako'y nag-aantay ng asylum decision ko dahil nga po ang Pilipinas ay kinansila ang aking passport, no? So para ikaw ay maging ICC lawyer, tatatakan yung passport mo ng visa for ICC lawyer, hirap, wala akong ganyang passport. So bubuo pa rin ako ng team ng mga abogado na sasalo kay Senator Bato, panandalian na hindi pa ako makapasok, no, hanggang wala akong travel document bilang abogado sa ICC. So talagang ako po, binabantayan ko lahat ng development sa kaso ni Bato because yan po naman I promised him, no, that I will assure him legal representation when he needs it in the ICC. Hindi lang po siya ang aking pinangakuan, yung iba pang dating PNP chiefs na posible rin na merong warrants of arrest, no. In any case, kinukumpirma ko po na meron po talagang naghudas. Kaya lang po, yung pagkakaalam ko, yung nalalaman kong paghudas, nangyari po 2 linggo nang nakakalipas. Kaya sa totoo lang, yung mga abogadong kinontak ko para saluhin si Bato habang ako'y hindi pa makapasok, tinimbrihan ko as of 2 weeks ago. Na okay, dahil babiyahe rin sila papunta ng dahig, o ano kayo, ready kayo ha? Anytime, kung dadalhin sa dahig si Bato, sasaluhin natin on day 1. So, ang pagkakaalam ko po, yung paghuhuda sa kanya, 2 weeks ago, sinabihan ang otoridad kung nasaan siya. Siyempre, nakakalungkot, pera-pera pa rin yan dahil meron naman silang confidential funds. Talaga naman yan ang dahilan kung bakit sila may confidential funds, nabili impormasyon, at siyempre, malapit yan kay Senator Bato, no? Kaya talaga hudas ang nangyari. Mabuti na lang, ang balita ko, dahil kabaro naman itong si Bato, meron din nagbigay ng abiso kay Bato na alam nila kung nasaan ka. So yan po, hindi ko makukumpirma ha, hindi ko po sinasabi na nakausap po si Bato sa mga nakalipas araw. Sa katunayan po, hindi ko na siya nakausap mula nung ako'y umalis ng Pilipinas. Nung panandalian na lumutang siya sa Senado, nakapagpadala ko ng mga messages sa pamamagitan ni Atty. Torion, sa pamamagitan ng kanyang may bahay, pero that's it, wala na kaming pag-uusap. Pero ganun pa man, a promise is a promise, no? When I promise that I'll take care of his legal representation, ginagawa ko po, no? Kaya just in case siya mapapunta sa dahig, I ready legal representation. Pero ang pinaabot kong message talaga sa kanya, and wala akong pakialam kung magagalit ang mga bangag, wag na wag kang magpapahuli. Kasi wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So kaya lang na nakulong si Tatay Digong dyan, kinidnap nga ni Tatay Digong at ako, bagamat nagdesisyon ng ICC na meron silang jurisdiction, hindi pa po tapos yan. Hindi naman po ibig sabihin na palibasa sinabi ng ICC na meron silang jurisdiction, ICC lang ang magdedesisyon yan. Hindi po. Dahil ang ICC naman, wala naman pong teritoryo yan, no? Ultimately, yung bansa kung nasaan nakakulong si Tatay Digong ang mananagot kung mali ang pagkakakulong kay Tatay Digong. Kaya hindi pa po tapos ang usapan dyan. Kaya lang, hayaan natin umusan ng proseso kasi kampante naman ako na ngayon na the pressure is on the ICC, talaga mag-iisip sila ng mga pamamaraan para maiwasan yung mas marami pang bansa na bumitiw sa ICC. At yan ay sa pamamagitan ng pagkilala na kapag wala ng jurisdiction ng ICC, hindi makikialam ang ICC. At talaga namang wala ng jurisdiction ng ICC sa kaso ng Pilipinas, kaya dapat hindi siya makialam. Alam niyo malungkot, samantalang si Senator Bato at yung mga dating PNP chiefs ay nakipagpulong sa akin para talagang paghandaan. Si Tatay Digong hindi. Kaya I cannot say, kaya ako walang sama ng loob na hindi ako napipili na abogado ni Tatay Digong other than, syempre di naman ako makapasok ngayon kasi nga wala akong passport dahil asylum seeker ako. Dahil hindi niya sinabi ever na kukunin ako abogado. Bakit? Kasi hindi niya akalain talaga na siya ay mahuhuli at malilitis sa ICC. Kapag yan sinabihan ko na
PRRD, kailangan natin pag-usapan ng ICC, paghandaan. Ang sasabihin niya, ay nako, huwag mong pansinin yan. Dahil wala nang jurisdiction yan. Hindi na tayo pwedeng litisin. Yan po talaga ang sagot niya. Samantalang ang sagot nila General Bato at ibang PNP chiefs, paghandaan natin just in case. Yun pagkakaiba. Si Tatay Digong, sigurado na walang jurisdiction ang ICC kaya hindi dapat paghandaan. Kaya nga, di ba, pinayagan niya na mag-imbestiga yung mga ICC investigators. Alam niya yan. Yung sinabi ni BP Sara sa talumpati niya sa ICC, alam niya yan. Alam ko rin yan. Bakit? Ay nako, wag na. Wag na natin sabihin kung bakit ko alam din. Okay? Pero alam po yan ng aking mga kaklase lang sa law school kung bakit alam ko ang mga gawain ng mga investigators sa ICC sa Pilipinas. Gayong ako doon, mga panahon na yon ay nasa Malacanang. Pero in any case, sabi ni Tatay Digong, hayaan mo sila mag-imbestiga. Pakialam mo sa kanila. Wala na naman sila jurisdiction. Pero sila ba to, kahit papano, pinaghandaan. Hindi ko lang alam kung yung mga pinag-usapan namin na mga dokumento na posibleng ebidensya ay nakalap nila kasi nagkaroon ako ng initial list of documents na kakailanganin natin. Hindi ko alam. Pero siguro, wala na yun. No? Kasi nga, nagtatagbo ngayon si Senator Bato. No? Anyway, pag lumutang naman si Bato, I'm sure he can confirm this. Again, hanggang hindi po ma-approve yung aking asylum, hindi ako makakapasok as lawyer dahil wala akong passport. Pero bumuo naman po ako ng team. Pinarating ko kay Senator Bato sa pamamagitan ng Atty. Torion at ng kanyang asawa, yung team na binuo ko na palagi ko naman pong sinasabihan, be ready, be ready. Okay. So anyway, ang kwento, 2 weeks ago, may naghudas. Pero matapos na may naghudas, yung pinagsabihan ng hudas, winardingan din si Bato dahil kabaro. Kaya naman, walang nangyari 2 weeks ago. Pero nung lumabas itong balita-balita na baka nahuli na si Bato, well, unang-una, hindi po ako maniniwala sa kahit anong sasabihin na ng gobyerno. Kasi kita mo ginawa nila kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong, hindi natin alam talaga kung ano nangyayari. Basta ginawa lang nila, kinidnap, pinadala. Until nag-imbestiga ang Senado, hindi natin nalaman, ni wala palang request na binigay ang ICC sa Pilipinas to cooperate for the apprehension. Walang red notice alert ang Interpol. Basta na lang unilaterally, sinabi ni Marcos, dalhin na yan sa The Hague. Kaya ako, maski sabihin ng gobyerno, hindi pa nahuhuli, hindi ako naniniwala dyan. Kasi, siyempre, alam nila na mayroon pa nakabinbin na petisyon si Senator Bato, kasama yung petisyon na hinain natin, no, para kay Congressman Pulong, na nagsasabi na hindi dapat surrender si Tatay Digong sa The Hague, no? So, kapag yan na-resolba at nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na talagang wala na jurisdiction ng ICC at hindi naman sakop ng ICC ang Philippine Supreme Court. Ang Philippine Supreme Court ay magdedesisyon ng sarili niya kung may jurisdiction pa o wala ng ICC. Siyempre, hindi na po pwedeng arestuhin ng mga otoridad sa Pilipinas yan. At dahil dyan sa pendency ng kaso na yan, ang gagawin nila, parang ginawa rin nila kay Tatay Digong. Wala nang delay. Wala nang harap-harap sa lokal na hukuman. Wala na yung mga probisyon ng ICC na yan. Basta isasakay sa eroplano at dadalhin sa The Hague. Kaya nga, listo rin naman ako doon sa legal team na binuo ko. Maski hindi ako makakapasok ngayon dahil wala pa akong travel document, at least sigurado na may legal defense kaagad si Bato. Bakit kailangan yun? Kasi nga po, ang daming ambulance chasers dyan sa ICC. Nakakadiri ang mga abogado na magpepresenta sa kanilang mga sarili para maging abogado ng mga akusado sa ICC. Bakit? Kasi meron nga po legal aid. Miski walang pera yung akusado, malaki-laki yung legal aid. 30,000 euros a month yun for a team. Actually, maliit yan kung ikay nakatira sa Europe. No? Pero pwede na rin. At saka yung prestige kasi of having said na umarap ka na sa ICC. Yun ang pinaglalabanan dito. Pero more often than that, kita mo, si Tatay Digong, hindi rin nag-legal aid, may kakayahan naman ang mga naaakusa dahil mga dating presidente, mga dating PNP chief, mga senador, siyempre kahit paano makakabayad naman niya. Kaya nag-uunahan yung mga mokong. Alam nyo, dati, naging vice president pa ako ng International Criminal Bar, vice president for Asia. At taon-taon, nagpupunta ako sa pagpupulong namin, no, habang binubuo yung
ICC bar. At dyan nga po, naging unang presidente itong si Peter Haines, kaya ko yan narekomenda dahil siya yung naging presidente ng ICC bar. At aktibo-aktibo po ako doon sa pagbuo ng ICC bar. Tumigil lang ako mag-attend kasi lahat ng mga meetings namin annually, gastos ako ng gastos. Wala naman akong kliyente. So lahat yan, talagang sayang lang, tinatapon lang ang pera. Tapos pagdating doon sa pagpupulong, mag-aaway lang at saka ang mga French at English lawyers kasi matindi yung competition ng French at English lawyers. Kasi ang language ng hukuman ng ICC ay French and English. So banatan lang sila na banatan at kung mag-away sila, ibang klase, talaga sigawan, kulang na lang, magsuntukan. Sabi ko, wala naman akong kinikita rito, titigil na ako at hindi na ako nag-active doon sa International Criminal Bar. Bagamat, naging prutas doon aming naunang mga ginawa, yung ICC bar na pinumunuan ni Peter Haines na ngayon ay abogado ni Tatay Digong. So malinaw po ha, yung aking sinabi, I stand by it. Merong naghudas kay Bato 2 weeks ago. Wala po akong kumpirmasyon ngayon kung nasan si Bato, pero hindi ko rin po pinagkakatiwalaan ang kahit sino sa gobyernong ito pag sinabi nila na hindi pa nahuhuli si Bato. Dahil pag nahuli nila yan, idediretso nila yan sa dahig. So I'm giving them until tomorrow, in fact, 2 days, 48 hours. Kasi kung tinatago nila yan, within 48 hours, kinakailangan isurrender na nila yan sa ICC. So until 2 days have passed, well, hindi pa rin ako sigurado at hindi ako maniniwala na hindi nila hinuli si Bato dahil I can assure you, hindi nila aaminin yan. Dahil ang totoo dyan, idediretso nila sa dahig dahil takot sila na baka anytime mag-desisyon ng Korte Suprema na wala na jurisdiction ng ICC at hindi na siya mapapadala sa dahig. Abay baka makaboto at baka manggulo pa si Bato sa impeachment trial. Yan ang iniiwasan nila. Okay? Anyway, pag-usapan din po natin sandali kung ano nangyari kanina sa impeachment. Sa totoo lang, wala pong masyadong nangyari. Patuloy po yung mga ina-identify nila mga records, patuloy yung pagpipilit ng prosecution na may mga irregularidad, pero patuloy naman ang sinasabi ng depensa na unang-una, lahat ng mga sinasabi ng testigong yan, at pareho pa rin naman pong testigo yan, ay personal observations niya. At hindi naging resulta ng isang notice of disallowance na magiging decision mismo ng COA. In fact, yung notice of disallowance, hindi pa yan yung pinal. Diba? Kinakailangan, umakyat pa yan sa COA Mbank para maging pinal. In other words, walang personal observation na katibayan na nangurakot si BP Sara ng kanyang confidential fund. Yan ay personal na observation lamang. Pero importante na inamin nitong witness na ito na wala siyang nakita ni isang sentimo na confidential fund na napunta sa bulsa ni Inday Sara. So dapat talaga i-dismiss na yan. Sa tingin ko, dahil ito'y 13th day na at everyday cost na taxpayers 25 million at sa ngayon wala pa talaga silang direktang ebidensya na nagpapakita na kahit anong kasalanan ni Inday Sara, nagsisisi na ngayon yung mga prosecution na yan. Kasi alam mo, pag ito walang nangyari sa kanila, wala naman talaga mangyari dahil walang ebidensya, talagang sira ang kanilang mga professional careers. Ang problema, miski sabihin na natin na sa politika, gigipitin ng mga senador para bumoto para sa conviction, kapag nakita naman ng taong bayan, wala talagang ebidensya at sa ngayon, wala naman kahit anong ebidensyang napapakita pa, baliwala yan. Baka yan pa ang inaantay ng taong bayan para talaga magkaroon na ng people power. Ang isang conviction na walang ebidensya, no? Di natin alam. Pero siyempre, hindi natin ma-explika kung ano nangyari sa mga naunang kasaysayan natin na 2 beses na nag-people power at ngayon, hindi pa nag-people power. Sa tingin ko, ako meron akong personal na dahilan na naiisip pero that's not for public discussion. Tsaka na natin pag-usapan iyan. Okay? So maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Again, paumanhin at medyo late tayo pero at least juicy ang ating naging broadcast, ha? At hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, sa inyong patuloy na pagtiwala, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating inang bayan at sa mga Duterte. Ito po ang inyong spokesman bayan nagsasabi,
I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines, and bye for now.